So mga tol, may rumor nga pong lumabas na ang dating tinalo ni Mark Magsayo sa world title fight na si Gary Russell Jr. ay muling magbabalik sa itaas ng ring, undercard kay Manny Pacquiao versus Mario Barrios, at ang makakalaban umano nito ay si Giovanni Gonzalez. So 3 taon na nga pong layoff sa boxing itong si Russell mga tol. Huling laban pa niya kontra dito kay Mark Magsayo, kung saan naagaw sa kanya ni Magsayo ang WBC Featherweight World title noon. So rumor pa nga lang yan mga tol, abangan pa rin po natin kung makakasama nga ba siya sa undercard ni Manny Pacquiao. Samantala, pinakita nga po sa post ng Viva Promotion ang litrato ng pagkatapos ng sparring ni Manny Pacquiao. Marami nga po ang pumuna sa litrato at sinasabing mukhang nabugbog daw si Manny Pacquiao sa sparring. Namumula daw kasi ang mukha ni Manny Pacquiao. May mga nagtanggol naman dyan at sinabing natural lang umano na mamula ang mukha ni Manny Pacquiao. Ganyan daw kasi kapag nagkakaedad na. Hindi daw ibig sabihin kapag namula ang muka, nabugbog daw ito. So para naman sa atin mga tol, hindi lang siguro isang boxer ang ka-sparring ni Manny Pacquiao dyan. Salit-salitan po yan. Talagang pinapagod lang ni Manny Pacquiao yung sarili niya para maabot ang limit. Pagkatapos ng sparring, hindi pa dyan natatapos ang pagtitraining ni Manny Pacquiao. Sumasalang pa yan sa heavy punching bag, speedball, at kung ano-ano pa. Sa ginagawa nga pong pagsuntok ni Manny Pacquiao sa punching bag, napaindak pa nga po si Manny Pacquiao habang nakikinig ng background music. Sa ibang banda naman mga tol, 2 Division World Champion at number 7 pound for pound fighter na si Jesse Bam Rodriguez. Sinabi sa report mga tol na hindi daw nalalayo ang pagtahak nito sa natahak ni Manny Pacquiao na maging world champion sa iba't ibang dibisyon. Ayon po kasi kay Bam Rodriguez mga tol, naniniwala daw siya na kayang-kaya niyang maging 6 Division World Champion bago daw magtapos ang kanyang karera sa boxing. Kaya daw niya yan nasabi mga tol dahil bata pa siya. 25 years old pa lang daw siya ngayon. Step by step nga daw ang gagawin nila. Mag-uumpisa daw yan sa laban niya kay Pumalele Capo ngayong July 19 para sa unification ng mga titulo sa super flyweight. Pagkatapos talunin si Pumalele Capo, lalabanan naman daw niya ang kampiyon sa WBA Super Flyweight na si Fernando Martinez. Pagkatapos, aakit na daw siya ng Bantamweight Division para doon naman maging kampiyon. At kapag naging kampiyon daw dyan, muli na naman daw siyang aakit ng Super Bantam para harapin si Naoya Inoue. Yan nga po ang gustong-gusto ng trainer niya na si Robert Garcia, ang laban kay The Monster Inoue. Blockbuster daw talaga yan kapag natuloy. Pagkatapos, muling aakit ng division si Bam Rodriguez sa featherweight hanggang super featherweight katulad ng ginawa ni Lomachenko, kung saan naghari ito sa super featherweight. Sinabi nga po ni Robert Garcia mga tol na magagawa yan ni Bam Rodriguez. Bata pa daw kasi ito. Hindi daw katulad ni Inoue na 32 years old na umano ito. Kaya hindi na daw nito magagawang umakyat ng dibisyon. So anong masasabi niyo dyan mga tol? Kaya bang tahakin ni Bam Rodriguez ang tinahak ni Manny Pacquiao? Sa ibang balita naman mga tol, Manny Pacquiao tinuro kay Yumar Marshall kung paano bumato ng jab. Pitik pa nga lang po ng jab mga tol, nasasaktan na agad itong si Yumar Marshall. Tinesting nga pong suntokin ni Manny Pacquiao yung kamay ni Yumar Marshall. Nasaktan nga po si Marshall mga tol sa pitik pa lang ni Manny Pacquiao. Wika nga po ni Yumar Marshall sa caption, ito ang teknik kung bakit marami nang nanakaut sa jab si Sir Manny Pacquiao. Maraming salamat sir sa pagturo para lalo lumakas ang suntok namin. Maging nga pong si Karamis Martin mga tol, tutok na tutok din habang tinuturo ni Manny Pacquiao kung paano sumuntok ng jab lang pero malakas ang bitaw.